great day. Welcome back to my channel again and welcome to Pearl TV if you're watching this in my YouTube channel, and welcome back to Pearl TV Official if you're watching this in my FB page. And in this video guys, I will be just sharing my reaction with regards sa nangyari kay Miss Apple Pagilio. Okay? So kagabi nakita ko yung mga video niya nagpaparada sa cellphone ko. So syempre bilang mother, and the story niya is about her daughter is syempre I used to click the video and watch the story about her. And then I found out that ayun nga, namatayan siya ng anak na si Joey Lynn, okay? First time ko lang makakita ng vlog niya. And then, ayun. So, mixed emotion on my part kasi last year din, namatayan din ako ng pamangkin na very close talaga din sa akin. Died because of colon cancer. And my nephew fought the cancer for almost 11 months. And nandun kami sa process na, kumbaga nandun yung accept. Hindi siya biglaan, unlike kay Apple Pagilio. Okay? Kasi, kaya, nung panahon na yung grabe yung namin. Kasi, syempre, iniisip ko yung kapatid ko, kasi single parent din yung ate ko. So, tulong-tulong kami maghanap ng resources para dun sa mga expenses, and of course, syempre, through the help of the government naman. And unfortunately nga, ayun, namatay din yung pamangkin namin due to sa, nagpapagamot na. Chemotherapy, hindi na kinaya ng katawan niya. Hindi na nag-responde yung katawan niya. Ang kinamatay ng pamangkin ko last year is colon cancer stage 4 and acute diverticulitis. Okay, so I used to research all those illnesses lately. Okay, so ayun nga. Kaya may very cautious ako sa mga pinapakain ko. Kasi nga, baka nasa lahi din namin yung sa colon. Kasi yung lolo ko, if I'm not mistaken, ganun din yung nangyari. But he is already senior citizen during that time. And in the case of Miss Apple, sa namatay niyang anak, sabi ko nga, nasa lahi din namin yung diabetes eh. Kaya nga, nung bata pa ako, si papa ko, lagi akong ini-encourage kumain ng gulay, especially ang palaya. Ayan. So, sa mga parents na nanonood nito, diabetes is a preventable illness. Okay? Preventable kung maagapan natin ng maaga. And if there are signs, diba yung kapatid ni Ivana Alawi, may nakita din akong video na parang diabetic din. Diba? Kasi alam mo yung mga rich kid, maraming mga pagkain lagi. Tapos, minsan napapabayaan din talaga ng parents sa kusina. Lalo na sa pagkakain ng mga chocolate, diba? Chocolate is healthy, but kapag nasobra, lahat naman ng sobra mali na. So, the story that I learned from the story of Miss Apple Pagilio is, ayun nga, sabi ko noon pa na nag-umpisa ako pag-vlog, ang vlog ko na talaga is how to love our children. Okay? Yun yung topic ko nung nag-umpisa ako sa pag-vlog. And one of the information that I used to share from time to time pertaining on how we can show love to our kids is serve them good food from time to time. Okay? So, yun na nga. Kasi diba may kid din siya na diabetic din. Bata pa. So, ako doon. Kaya nga, doon sa pamangking ko, nga, binata din yung pamangking kong nang mamatay, 18 years old. Napakalaking lalaki, napakatangkad. Ang dami namin plano para sa kanya maging basketball player. Tapos isang iglap lang, nanghina na siya. Hindi namin malaman sa una yung nangyari dun sa pamangking ko. Akala ng mga ate ko nung una, sa kidney lang. UTI, yung gano'n. Kasi laging nananakit yung puso dito. Tapos lahat ng mga check-up, general check-up, hanggang sa namayat na ng bigla at sobrang sakit na nang nararamdaman. Then lately found out, after series of laboratory, that he has diverticulitis and stage 4 colon cancer. And napakahirap ng panahon na yun kasi nasa probinsya, hindi madala dito sa Maynila kasi COVID pa, 'di ba? Pahirap pa magdala-dala ng pasyente dito sa Maynila. Kaya kami noon talaga grabe yung yung pinagdasal na lang namin lagi, 'di ba? Kaya nagpapasalamat din ako sa mga kaibigan ko na tumulong sa amin noon sa mga gastusin. Ayan. So in the case of Miss Apple, nakita ko yung vlog niya din na na-point out niya sa kwarto ng anak niya na yung mga kinakain puro matatamis.
and her daughter ate half of the, chocolate roll. 'Di ba? So, kaya ako sa anak ko, palagi, ini-educate ko na yung anak ko pagdating sa pagkain. Lalo sabi ko sa chocolate, magkaka-diabetes ka, lahiin natin ng diabetes. Kagaya ng ginawa sa akin ng father ko noon. As early as elementary, my dad used to convince me from time to time to eat vegetable, particularly ampalaya. Kaya naging paborito ko na yung ampalaya. Kasi sabi niya, may history tayo ng diabetes. So as much as possible, we have to prevent it from Kasi yung tatay ko, bago siya namatay, nabulag siya eh. At the age of 61, my dad died from liver cirrhosis. Ayun naman kakainom ng alak, okay? So, lahat naman tayo mamamatay. Lahat tayo mamamatay. Una-unahan lang. Ang punto lang natin, merong mga sakit na pwede sana ma-prevent if you will be aware, okay? So, ayun. I feel the pain of Apple. Nararamdaman ko. Kasi yung kapatid ko, ganun din siya last year. And nagkita kami last time. Nakangiti naman yung ate ko. Siyempre, pabalik-balik yung pain niyan, di ba? Hindi naman mawawala. Sinishare ni Miss Apple. Kumbaga nagiging channel niya yung outlet niya, yung para yung pain niya hindi siya atakehin ng lungkot, hindi siya kainin ng lungkot, 'di ba? Yun hindi siya kainin ng lungkot. Maganda din na sinishare niya. 'Di ba? So marami nagbabash din daw sa kanya, sabi niya. Pero ayun na nga, sana maintindihan din ng nangyari na kasi. Guys, ayun. So nangyari kay Miss Apple Paglio, we extend our deepest condolence to the whole family. And ayun nga, sa mga nagbabash, tigilan na natin yung pagbabash. Okay? Doon na lang tayo sa lesson. Nangyari na. So, at least, yung nangyari, maging awareness din sa bawat isa na we have to give our kids time to see from time to time if what are they eating. Okay? Kahit malalaki na sila kasi teenagers and doon sa adolescence period, di ba? Minsan pinapabayaan natin, very confident na tayo na okay, hindi pa sila ganun kaano pagdating sa food. Okay, so they really need guidance of the parents pagdating sa pagkain. Kasi nangyari nga din sa pamangkin ko last year, di ba? Binata na yun, napakatangkad. Tapos na lang, dahil sa mga kinakain fast food. Wala ako sa province kasi nangyari yun. And the story is like what Miss Apple Paglio. Kaya, yung ate ko kasi busy din sa negosyo. Busy din siya sa pwesto namin sa palengke. Itong very confianza siya sa anak niya na okay yung mga kinakain. Ayun pala, mahilig. Kasi napakahilig mag-computer ang pamangkin ko. Mahilig daw sa soft drink, sabi ng mga kaibigan. Tapos si chicheria. Tapos mahilig sa mga fast food like Jollibee from time to time. Yun lang yung binibili ni mama niya pag ano. So, awareness lang din sa lahat na yung mga kinakain ng anak natin, bantayan natin at maging stricta tayo sa kanila. Okay? Okay lang na maging stricta para naman sa kabutihan nila. Okay, bye and thanks for watching. God bless.